Hello guys! Ako nga pala si Ems, ang tomboy lover ng Hong Kong. Ito nga pala yung kaganapan at full guide kung paano pumunta ng Titan Barbecue Site. From Diamond Hill, exit C2, ayan, hanapin lang po guys ang 96R na bus. By the way, dala namin buong bahay, char. Nasa dulo po ang bus na 96R, baka malito kayo kung saan nyo hanapin. Nandyan lang po guys at ang start ng biyahe nila is 8:30 AM to 5 PM. At ayan na nga, sakto namang paandar na yung bus. Kaya sumakay na kami kaagad. Tignan mo naman ang dami naming gamit guys. So si Josawa naman is nagutom kaya kumakain siya sa loob ng bus. Ang biyahe po pala from Diamond Hill to Titan Barbecue Site is nasa 1 hour. Depende po yan guys sa traffic. Kasi nung pumunta kami is medyo foggy, maulan. So umabot po kami ng more than 1 hour. I think mga 1 hour and 10 minutes, mga ganun po. After ng mahabang biyahe, ayan na nga, nandito na po kami sa Titan Barbecue Site. Pagbaba mo ng bus, makikita mo kaagad ang campsite. No more long lakad. Pagbaba mo, dun na kaagad. Hanap ka na lang ng mapepwestuhan mong maganda. Hi guys! Andito na kami sa Titan Barbecue. Welcome to Titan! Kaya pala! May mga nag-overnight na pala dito guys. Oh, umuulan. Ayan sila. Wala tayong ganyan, no? Umuulan siya guys. Ganyan yung view dito. At dahil hindi namin napaghandaan yung ulan, wala kaming dalang luna. So, ang ginawa namin ni Josawa, pumunta kami ng Saikong para bumili ng luna at yung mga kailangan pa namin. Kasi nga hindi po kompleto yung mga nadala naming gamit. At dahil 1 PM na that time, nagutom na kami kaya bumili si Josawa ng pagkain namin pansamantala. At ayan na guys, sumakay kami ng 94 para makabalik sa campsite. Shoutout nga pala kay ate na naka-blue. Siya yung neighborhood namin na napakabait. Siya talaga yung tumulong sa amin guys na mag-assemble ng aming luna. Kasi nga first time po namin gawin yan sa aming buhay dito sa Hong Kong. Nako naman, buti na lang talaga napaka-blessed namin at binigyan kami ng neighborhood na napakabait. Thank you, ate! At ito lang naman yung ambag ko guys, ang maghawak ng tubo habang ina-assemble nila. Next, at least may ambag. Nako naman! After nilang mailagay yung luna, ayan na nga, pwede nang mag-ihaw ng aming food. Kasi nga guys, hindi ka talaga makakaihaw kung wala ang luna kasi yung ulan andyan na, paparating na naman, ang lakas pa man din. Pagdating sa pagkain, prepared talaga kami. Pero yung ulan guys, hindi talaga namin yan napaghandaan. Kahit alam naming maulan, wala talaga sa isip namin yung luna-luna na yan na kailangan pala. Hi guys! Ayan, nag-ihiyaw kami kahit umulan. Tara! I love! Kalawa din, oo, di ba? Sige, higaan nyo na lang. Lakas ng hangin. After namin naglafang, tumila na yung ulan, o diba? So ayan na nga at nag-low tide na, bumaba na sila Josawa at kumuha ng talaba at tuliya. Kasi nga nag-crave si Josawa ng ganyang food. Andito kami sa dagat. Nagkukuha ng talaba. Ay, ganun mo lang oh. Ganun mo lang, kukuha ka lang. Tukmim. Tukmim sa amin yun eh. Bakit ang layo-layo nyo pa kumuha? Ganun mo lang yung... Ganun mo. Kaya pa. At makastalk ka pa talaga? Kami yan lang kuha. Bueno, ilagay mo dyan. Ang tataba oh. Yang... Oh! Init. Init. Ang lit naman ng mani. Parang mani mo. Gagi. Part 2. Gabi na pala kami nag-set up ng aming tent. At dito ako na-amaze sa light ni ate. Diba ang ganda? Nako naman. At ayan na nga guys, nag-iihaw na naman kami ng aming food for dinner. Ganito kasaya guys kapag nag-overnight ka. Lalo na kapag kasama mo ang iyong mahal sa buhay. Talagang sobrang napaka-intimate and ma-appreciate mo talaga.
Kaya sa mga nagbabalak na mag-overnight, I highly recommend itong Titan Campsite. Sobrang convenient, malinis, may CR at very secured siya. Thank you for watching!